Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayat Pisces. This reading is for you, second half ng June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin para sa personal reading, for the details is na ilalagay ko sa screen yung FB messenger ko o yung FB ko para hindi rin kayo ma-scam ha, pakichat na lang. General reading tayo Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, gawing guide ang mga warning, hindi negative yon. It's a warning para makaiwas din kayo, no? Ibig sabihin, i-reverse nyo siya, no? I-reverse nyo yon, or nandun yung point na huwag nyong gawin. Diba? Ibig sabihin, kumbaga iwasan, no? Bibigyan naman kayo ng warning kaya para bibigyan kayo ng warning kasi gusto niyo man na mapabuti kayo. Kaya depende sa inyo kung paano niyo i-analyze yung ating reading ha. Pero iwasan nyo at i-reverse yung sitwasyon. Okay. Well, the spiritual love, ang nakikita ko sa iyo dito, pwedeng nahandun yung point na may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal. Kung maganahan doon yung purity love niya pagdating sa iyo. Pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, o pwedeng mga tao na connected sa iyo. Or pwede rin na ikaw, di ba? Hando yung purity love mo when it comes sa isang sitwasyon, sa trabaho mo man yan, sa karelasyon mo man yan, sa magulang mo man yan, kung may anak ka, sa mga ginagawa mo, ano, pwedeng nandun sa point na yun. Also, when it comes dito sa Lily rin kasi, is sinasabi dito na you are more on maturity matured or you need to be more on matured, no? Siguro may mga darating o mangyayari na hindi mo aasahan, pwedeng nato sa point na yun. And syempre, meron nga, di ba? We have the bat, and take care, enemies are working against you. Ibig sabihin, kailangan mo talaga na alagaan yung sarili mo, no? Ibig sabihin, meron kang enemies, may mga tao inggit, galit, ayaw sa'yo, kumbaga may mga nag, nagpaplano, no? Na may gawin na hindi maganda para sa'yo. Pwede mga hindi pagkakaunawaan ito, no? Sa iba, sa inyo. Yan. Ingat-ingat na lang din, makakita kayo ng bulaklak or ng lily or ng bat, paniki, no? Sa iba, sa inyo. And you have the kill, get back to the basic. May sitwasyon na muli kang babalik sa simula. Nag-iipon ba kayo ng feather? Or maybe, sa iba sa inyo, maaari makakita ka ng feather sa kalsada. Or may mga frame kayo na may feather, mga ganyan. Yun. Babalik ka daw simula sa simula. Halimbawa, magsisimula ka ng muli magtrabaho, babalik ka ng muli, tapos ka na magpaaral, tapos ka na magbayad ng utang, well, you will back to the basic, o kaya sa relationship, di ba? You will back from the basic, kasi magkakaroon ng hiwalayan, or may sisimulang muli, may panimulang muli, may gagawin muli, o kaya naman is also this of freedom, no? Yan ang nakita ko sa iba sa inyo. And someone's trying to come back between you friend and something you want. Okay, ingat ka na lang din kasi dito, this is a distraction situation. Kung titingnan ko dito si Bat tsaka ito, is ibig sabihin may mga tao or may tao na magkakaroon ng distraction pagdating sa iyo. There's a toxic situation or mga toxic na tao man yan, no? Sa paligid mo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kaya, andito rin to si Lily, no? You need to be understand sa sitwasyon. Or pwede rin na nandun ka talaga na iniintindi mo lang yung sitwasyon, pwede na nandun sa point na yun. Kumbaga hindi ka lang di siguro naging patolero or wag kang maging patolero o patolera. Okay? October. October is maaari may kakilala ka ng October ang kanyang kaarawan. Diba? O kaya naman di sa 10 minutes, 10 hours, 10 days, 10 weeks, or 10 months. Kung 10 months ito, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, next year. O kaya naman kung sa weeks man siya, is the 10 is 4, 8, 2 to 3 months, maybe 2 to and a half months, something. Or maybe by October. Also, this is a changes happen. Or there is something happen when it comes to October, ano? Pwedeng nahado sa point na yun. Pwede when it comes to back to the basic, pwedeng nahado yung point na magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo.
pagdating sa mga sinabi ko. Or babalik kang muli sa sitwasyon mo. Or babalik muli ikaw sa dating ikaw. Sa simula, ganyan. Kasi there's a changes happen into your life. Or pwede rin na dito ka sa bansa na may mga ganito yung may mga fall, yung may mga malalamig na bansa, yung may mga dahon na nag-orange, yan parang Japan, US, Korea, Hong Kong ba nagaganyan ba? Hindi ko kasi alam wala kasi akong idea when it comes to Hong Kong, no? Basta may mga ganyang bansa, kung saang aspeto, or Canada actually, mayroon ganito, no? Basta may mga ganyang dahon. Sa Pinas, wala akong nakita ganyan. Meron ba? Parang wala naman. Okay. Doon sa journey, either physical or mental, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na gugulo sa isipan mo or magiging magulo or marami ka lang ding iisipin. By the second half, sa iba sa inyo, may mga bigat ako na nakikita, pwedeng pagod ka rin, pwede rin na may nakakapagpapa-burnout sa'yo, diba? Sa trabaho mo yan. O basta may mga kusang aspeto ng buhay mo yan, pwedeng nahando sa point. Ayun. Andun din yung point na parang ang kitid ng daanan mo, no? Kasya ka ba dito? Okay ka pa ba? No? Or pwede rin nahando sa point na may darating sa buhay mo na magsa-struggle ka. May struggle situation. No? Yun. Or sa iba rin habang tumataha ka ng path mo is may mga dadaanan ka talaga na problema at struggle. Well, ganun talaga ang buhay, di ba? And with the money, prosperity through inheritance, winning or windfall, no? When it comes dito sa sitwasyon na to, sa iba sa inyo is magkakaroon ng pagbabago related to your money, no? Or sa trabaho mo. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon kayo ng problema related to a bahay, lupa, pera, inheritance, yaman. Sa iba sa inyo. Sa iba dito pagbabago ito na magaganap o mangyayari ha. Sa iba mga struggle. No? Yeah. Pwede rin may mga hindi pagkakaunawaan na sitwasyon. Sa iba sa inyo, baka magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Habaan mo lang din yung pasensya mo. Eh, naku po, ito na nga, beware of self-delusion. Ito na nga, sabi ko sa inyo, kahit na gusto mong sumipa, gusto mong humiyaw, gusto mong tumadyak, gusto mong sampalin, gusto mong bugbugin, magpigil ka, okay? Magpigil ka, no? Pigilan mo yung sarili mo. Wag na wag kang bubuga ng apoy, okay? Matandaan mo palagi ito. Wag na wag kang bubuga ng apoy. Nasa sa'yo na yan. Kasi minsan, baka mamaya maling akala mo lang, di ba? Kung kaya rin lumabas si Lily, ano? Kumutin nando yung point na you need to be more on matured kasi nga sabi ko sa kanina sa'yo na baka there's something happen na magaganap o mangyayari sa'yo, no? Na ikaka-burden mo talaga, no? Well, ikaka-struggle o burden mo. Kaya, be more on matured. Kahit na matured enough ka na, hindi yan matatapos. Ano? Kasi, itetest ka ni universe. Yung pasensya mo, itetest ka niya. At sana is huwag kang sumabog. No? Sana huwag kang bumuga ng apoy. Okay? Mag-ingat ka. Okay? Mag-ingat ka talaga. Okay, we have the bird. May mga ibon, dragon pa kayo. Waiting for a news package or letter. Pwede may mga hinihintay kayo, no? Kung anong aspeto ng buhay niya. Pwede may in-order kayo. Or pwede rin na may nagpadala ng package sa iyo. Or may mga hinihintay kayo na good news pagdating sa pera. Diba? O kaya is mga letter situation sa iba sa inyo. Sa iba dito, delay yan, ano? Magkakaroon ng mga delay situation kung saan aspeto ng buhay mo yan. And we have the stork. News of birth or a new business opportunity. Sa iba sa inyo is merong tao na makikipag-commit. May tao na makikipag-commit sa iyo na pwedeng mauwi ito sa hindi magandang sitwasyon. Okay? Kaya mag-ingat ka. Relasyon ba yan, business, o connected sa pera? Sa iba naman sa inyo, basta business, sa iba naman sa inyo, pwedeng, there's a birth, no? Pwede rin kasi may mga alaga kayong ibon, o may mga magbubuntis, mga nganak,
um, ano ba yun, mabubuntis, manganganak, o manganganak. Ano ba yun? Basta top 10 yung sinasabi ko pala. Nakalimutan ko talaga. Misa bukit tiro ko eh. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo, no? Or may taong ko connect sa'yo. Okay? Sa iba naman sa inyo, pwede kasi may mga pag-uusapan related to a business opportunity. Either sa project, creation, idea. No? Pero, wag daw pabigla-bigla. No? Hindi niya kayo pinagbibigla-bigla eh. Pag-isipan nyo maigi. No? Pwede rin kasi na ito is may mga bagay kayo na gusto mo mag-business, gusto mo maglipat ng trabaho, o may mga opportunity na dumarating sa'yo, pero naguguluhan ka. Hindi ka makapag-desisyon, di ba? Ganon. Or maybe, sa iba, is pag-isipan nyo maigi. No? Para hindi rin mag-mess sa iba sa inyo. Pag-aralan nyo maigi. Or nandito yung point sa iba sa inyo is, kasi eto ano yan eh, para ano yung paggagawa ng ng pugad, yun. Pwedeng nandun na sa new beginning happen sa buhay mo na nagpupunla or naglalagay ka o nagsisave ka para maging matatag yung iyong stability or yung bahay mo, yung sarili mo. Pwedeng nandun sa point na yun. No? Para nagbubuo ka ng sitwasyon. Yun ang sinasabi dito. Okay, tingnan natin. Anak pa ba? Pero mag-ingat pa rin kayo ha, kasi andito si Bat eh. No? Yung mga dragon ha. Huwag masyadong pabigla-bigla. May toxic situation ano. Energy ni Pisces. Okay. When it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is masaya naman. Kasi siguro because of the achievement na nare-receive mo this time. No? Or kung ano mga achievements yan. Pero hindi malaki man o maliit yung achievement na re-receive mo. Yan. Pwedeng doon sa point na may mga bagay na overwhelming situation eh, no? Either sa mga bagay na ginagawa mo, ina-actionan mo, o sa mga taong nakakausap mo, sa mga decision mo, sa mga binibigyan mo ng effort na sitwasyon, pwedeng na masyado ka ng overwhelming doon sa sitwasyon na iyon. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa yung energy, is you will enjoy the fruit of your labor and success. Doon ka sa point na yun, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba is, yun nga, magpuput effort ka daw magpuput effort ka sa sitwasyon to achieve that goal. Hindi ko alam kung ano yung goal mo. Trabaho, pera, stability, bahay, lupa, mga dati ng sitwasyon na bibigyan mo siya ng effort. Ngayon, pwedeng nahado sa point na yun. No? O kaya sa iyong mga manifestation in life. Ganyan. O sa iyong stability. Or sa iyong mga sitwasyon na you want to success. Pwedeng nahado sa point na yun. Iba dito is maaaring may mga travel, kayo na pag-uusapan, travel thinking, malayo o malapit yan, pwedeng nahado sa point na yun. Pwedeng may iba dito may mga pinag-iisipan kayo, no, ng mga bagay-bagay. Tingnan natin ang parating sa iyo, Pisces. Parating sa kanya. Ano ba yan? Ano ba yan? Ay, ganun. May taong abnormal. Sabihin ko may nakita kasi ako na may taong abnormal. Tapos, yung iba sa inyo is may tao na maging masyadong exage. O parang very active. Parang walang katapusan eh. Hindi ko alam why. Yun na nakikita ko dito. Tapos, nandun din yung point na ano ba nakita ko kanina? Parang hindi mapakali.
Hindi ko alam kung ikaw eh. Tapos, may tao rin na pabago-bago yung isip niya eh. Yun ang nakikita ko. Okay, parating sa'yo. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, may tao daw na merong tao na either magsishare siya ng problema sa iyo or kokonek sa iyo to share yung problema niya or ikaw ito sa kanya ha. Yun ang nakikita ko dito. Either ito is bagong tao or kilala mo na siya na muling kokonek sa'yo. Pwede na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is there's a reconciliation happen. Either may tao makipag-reconciliation, no? Pagdating sa iyo. Sa iba naman is may mga bagay ka raw na uulitin muli. May mga bagay ka daw na uulitin mong muli, parang ganun, or handun yung point na parang i-recover mo siya. Yun ang nakikita ko. Or sa iba naman is after mong ma-stagnant in some aspect of your life is magkakaroon daw ng recovery sa iyo. Sa iba ganun ha, kumbaga na handun yung releasing o handun yung magigetting over mo yung worst ng sitwasyon mo sa buhay mo. Magkakaroon din ng pagbabati-bati. Magkakaroon din, may isa, dalawa. Ang daming tao. Ba't ang daming tao? Wait. Ang daming tao. Ba't ang daming tao? Okay. Ang daming tao nga. Ang daming tao nito. Iba dito, ano to? Proposal. Magkakaroon ng proposal situation. No? Pwedeng kung paanong proposal, but there's a proposal situation happen. Ay, ano ba yan, anak? Or may tao na magbabalak to say something. Sa iba naman, may offer eh. May taong mag-o-offer sa'yo. Or may taong magte-text, magme-mail, or makikipag-communicate sa'yo. Isa, dalawa, tatlo, apat man sila. No? Kung ilan man sila. Yun ang nakikita ko dito. Meron din nagmamatsyag. No? Ako nakikita sa'yo dito. Maybe ikaw or someone who's connected sa'yo. Andito rin yung point na merong tao. Ano ba yan? Anak, hindi ko mabasa. May tao. Hindi ko mabasa pag sunod-sunod. Nawawala yung sunod-sunod. May tao daw. Kilala mo na to eh. May tao kilala mo na. Nagmamatsyag to sa'yo? Or minamatyagan mo? Or may tao dito na kilala mo na nagsisinungaling siya. As in, matagal na siya nagsisinungaling sa'yo. Either sa iba is nagsisinungaling ito sa'yo. Paulit-ulit siya nagsisinungaling. Or meron siyang inililihim. Or meron siyang hindi sinasabi. Kasi sa iba ano to, betrayal to. Yun ang nakita ko dito. Sa iba naman is, yun nga, may mga getting together, union, getting together, close relationship, family unity, reunion, pwede mga kaibigan na close relationship. O kaya may mga surprise parties, events, situation, may mga excitement, situation, o nagkakaroon o magkakaroon ng mga plano na ikaka-excite o ikinaka-excite. Pwede rin kasi may mga pag-uusapan related to a wedding, may pumuntahan kang wedding, celebration, mga ganun sitwasyon, ano, sa iba sa inyo. Merong magtatapos sa buhay mo. O may tatapusin ka, maybe, sa iba. May nag-aaway, ano. Tulad na sabi ko kanina, parang may nag-aaway when it comes to territorial. Yun na nakikita ko dito. May outgoing din, ako nakikita sa'yo dito. May dalawang mas bata sa'yo, hindi ko alam kung sino yun. Either kapamilya mo siya or kasamahan mo sa trabaho.
Basta may dalawang mas bata sa'yo. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa kanila or ikaw ang kukonect sa kanila. Tapos meron din ako nakikita na 5 tao. 4, 5? May mga union ano. Ay, may babae. May sakit. May babaeng may sakit. Okay ba siya? Mag ano kayo sa ano sa mga, hindi ko alam po ikaw, basta may babaeng may sakit. May nararamdaman. May mga dealing, no? Dealing, partnership, collaboration, yan, may mga ganyan. Mga union. Alam mo, pag-uusapan ka or pinag-uusapan. Pero may darating sa yung ano, may magbibigay ng payo. Ay, ano ba yun? May struggle. May taong magbibigay ng payo. Either ikaw or someone who's connected sa'yo. Ano ba yan, anak? May matanda akong nakikita. May namatay ba in the past? Ingat ka na lang, ano? Sa iba dito, ano may offer no? May offer. Hindi ko alam kung anong offer to. Pwedeng sa trabaho, kaperahan, pwedeng mas matanda sa'yo. Basta may offer na magaganap. O magma-mail to sa'yo, te-text. Sa iba, ano to, may bibiling ka raw. May biglaang pagbili. Hindi ko alam kung ano yun. Pero may biglaang bibilhin ka raw sa iba. Kaya sabi dito, save money. O may biglang gastos na magaganap o mangyayari, no? Sa iba. Dapat iwasan ni Pisces. Anak, wag ano yan. Mga anak ko, inuubos yung barahan ng mami Dito anak, sa balikat ni mami. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung pabigla-bigla ka. Parang kasi sabi ko lang kanina, no? Parang inanuhan na agad, no? Binilak na agad ni ate. Okay, pero nasa iyo pa rin yan. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng plano, pabigla-bigla ka. Siyempre, yung ma-disorganize ka yan. Yung ma-misalignment ka sa sitwasyon. Yung umiwas ka for being mataas ang ego or mga taong matataas ang ego, yung mga conflict, papanghinaan ng loob, hindi makafocus, hindi mo napag-aralan, maigi, yung mga bagay-bagay, ganyan. O siya sa atin, alamin. Ingat ka rin sa mga pananalita mo, sa mga desisyon, action, movement, salita. And then, syempre, is kung may mga bagay o sitwasyon na kailangang i-recover, ayusin, kumpunihin, o pag-usapan, gawin, no? Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo yung ma-unfocus, ma-burnout, mga taong hindi magandang magsalita or ikaw ito, yung mga rude person, yung mga bully person, wag makisawsaw din. Or kung ikaw ito, wag kang gagawang ganon. Ano ba yung ate? Yung mga aggressive or being aggressive. Kung iba naman sa inyo is may mayroong kayong mga bisyo or mga tao na may mga masasamang bisyo, masasamang ugali, iwasan nyo na lang sila. Hindi naman sila makakatulong sa'yo. O kaya naman makikijoin ka doon. Hello? Di bali kung yayaman ka sa kanila. Di ba? Yun lang yun. Basta you have a knowledge, no? Na sitwasyon. Mag-ingat ka rin daw sa ano, sa tiyan mo. Ibig sabihin, kung ano iniinom mo, kinakain mo, basta mag-ingat ka raw. Hindi ko alam ang mangyayari sa'yo. May sakit ka ba or may malalaman ka? Yung sinasabi, kakabagan ka ba? Sisigmurain ka ba? LBM ba? O magiging mahina yung panunaw mo? O may malalaman ka na situation? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, o pwede rin kasi na ano, no, kailangan mong itama yung mga iniinom at kinakain mo, no, sa iba sa inyo. Kasi iba sa inyo medyo chubby. Parang either malaki yung tiyan or lumalaki na kayo talaga, no, ingat na lang din kayo.
Siguro hindi niya rin kasi mapigilan kasi masarap naman talaga kumain, di ba? Love! Uy. Vice versa tayo, ha? Okay, when it comes sa iyong love, kung single ka, talaga, may mga ikakagulat, ikakasya, ikabibigla ka daw. Maaring ikabibigla mo kasi may gusto pala sa sayo, may taong na-attract sa'yo, di ba? May tao na mararamdaman mo, pinapahalagahan ka niya, masyado siyang mabait sa'yo, mga ganyan. Yun. Pero mag-ingat ka raw. Bakit po? Bakit po, universe? Ay, isa, dalawa, tatlo? Maaring isa sa kanila. May connection na. O malihim. Nako. Talaga po. Isa sa kanila, mag-trust ka na lang sa intuition mo para hindi ka malo. O kaya, wag pa bigla-bigla. Kasi awareness is needed, sabi, or maybe kailangan mong baguhin. May mga bagay kang dapat baguhin when it comes to yourself. Kumbaga, is ilat go mo yung dating ikaw. Parang something need to transform sa iba para hindi na mangyari yung nakaraan, di ba? Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, maaring biglaan lang din, ano? Or pwede rin kasi na binigyan ka na rin naman niya ng sign, pero hindi ka natuto, di ba? Pwede nando sa point na yun. Sa iba dito, ano to binigay mo naman yung effort, yung hard work mo pagdating sa connection. Kumbaga, na-control ka rin ng connection na ito, no? Sa nakikita ko dito. Kahit na dumating yung point na nagkaroon ng mga distraction dito sa connection na ito, nag-give ka talaga, no? Nag-forgive ka, naging more on patient ka pagdating sa kanya. Yun nga lang, syempre, dumating yung point na hindi na talaga kayo nag-same page, hindi na magkasundo, or nagkaroon na talaga ng break-up, no? Or siguro, sa iba is, naramdaman mo siguro na feeling mo, ginamit ka lang din niya, o nagkaroon lang din ng gamitan, maybe, no? Hindi yung paglalit ko. Nagkaroon kasi siya ng attraction sa ibang tao. Yun. Ako nakikita dito. Sa iba naman, pero alam mo, dito sa sitwasyon na ito, they still holding you, no? Pagdating sa connection na ito. Kumbaga, hindi ka pa rin niya totally na i-let go. Dito kasi, na i-let go. Kumbaga, still holding pa rin siya sa nakaraan na sitwasyon. Kasi dito sa sitwasyon is, naiisip ka pa rin niya, pumapasok ka pa rin sa isip niya, o nahandun yung thinking about union. Kasi, sa iba is, they still spying you, or nagtatanong-tanong siya, tinitingnan niya social media mo, if you have, o kaya nahandun yung point na nagtatanong-tanong siya sa mga kakilala niyo, if meron din, pero dito gusto niya ng recovery. They thinking about recovery situation or union, or gusto niya ng open communication pagdating sa iyo. Kung kayo naman is may third party relationship, aware ka sa nangyayari pagdating sa connection na ito, no? Malakas din kasi intuition mo. Nasa sa'yo lang to, no? Tsaka, wala na rin naman kasi, wala na yung love, no? Hindi ko na nakita yung love. Siguro lang talaga, hindi mo lang siguro siya mapakawalan. Siguro, there's a reason talaga. Diba? Yun yung wala tayong magagawa. Kasi ikaw yung magdidesisyon nito. Yun ang nakikita ko dito. Pero masyado kasing malihim yung isa sa inyo. No? Yun. Well, it's your choice. Ate, mahal pa ba niya ako? Hindi na. Hindi ka na niya mahal. Kasi kung titingnan ko dito, hindi nakagulat-gulat yung mga nagaganap o nangyari, no? Pagdating dito, kasi aware ka naman din. Pwedeng both of you, arte mo te. Both of you siguro, nandun yung point na aware, ano na lang din, naghihintayan na lang din kayo to let it go sa isa't isa, diba? Yun. Nagkakaroon lang din kasi ng back and forth, ano? Either ikaw or siya, nagkakaroon lang ng back and forth yung connection. Pero hindi na kayo same page nito. Kung kayo naman is walang third party relationship. Kung wala kayong third party relationship, is may mga time daw na hindi kayo magkakasundo sa inyong
pag-uusap or pwedeng sa pwedeng time o kaya may mga pag-uusap kayo hindi kayo magkakasundo, but still, handun yung effort and hard work na ibibigay ng bawat isa o ng isa sa inyo. Handun yung purity kasi wala naman third party, no? May mga ikakagulat, ikakabigla, ikakasya pagdating sa koneksyon na ito. Pwede mga excitement, pwede mga travel, or pwedeng mayroon siyang ibibigay sa iyo or ikaw ito sa kanya. Congrats ko ano man yan. They're still holding you, they love you, handun yung soul connection, or there's a soulmate situation, ano. Yun nga lang siguro, may mga time lang talaga na magkakaroon lang ng, hindi ko alam kung this is a time o may mga bagay na hindi kayo mapag-uusapan na hindi mapagkakasunduan. Yun ang nakikita ko dito. May ganun daw. Tingnan natin. Your money prices. Pwede rin kasi na same kayo ng ano, no? Same kayo ng, ano tawag dito? Babae, lalaki, lalaki. Pwedeng ganun. Sa iba. Andun yung pagpapahalaga pagdating sa relasyon. Money. Tapos may yung marimar. Money, trabaho, ha? Okay. Okay, when it comes sa iyong money and trabaho, sa iba sa inyo, handun yung pagpaplano na nakikita ko sa inyo, no? Maaari nagkakaroon na talaga kayo ng pagpaplano. Nagpaplano na kayo for something, for your future, ganyan. Or nahandun talaga yung pagiging aware mo pagdating sa iyong kaperahan. Handito rin yung being responsible mo, no? Sa iyong trabaho at sa iyong kaperahan. Pwede rin sa iba sa inyo is nagsisave talaga kayo ng money. No, you save your money for the future or may mga bagay o may mga plano ka na gusto mong gawin at mangyari in the future. Pwede na doon sa point na iyon. Sa money mo is, sa trabaho mo, ang nakikita ko sa iyo dito is, nandun yung point na kahit na minsan parang nakakaisip, parang may iniisip, hindi ko alam kung ano iniisip mo. Either nag-iipon ka ng pera kasi gusto mong mag-travel. O kaya naman is nag-iisip ka kasi gusto mong mag-another path. O kaya may gusto kang tahakin na path, diba? O magbago ng trabaho, o mag-abroad, o mga ganyan. O kaya naman is sa iba sa inyo is nandun yung point na parang meron kayong piniprepare o ipiprepare, parang ganun, ako nakikita sa iyo this time. At magsasucess ba siya? Yes, magsasucess siya kasi very responsible kapag dating sa trabaho at kaperahan mo. Handun din naman yung pagsisave mo ng money. Or sa iba is you need to aware, make a plan, tandaan mo is this a time to place your future is in your hand. Ibig sabihin, kailangan mo magplano at mag-save ng money at maging aware at magkaroon ng change of decision and transformation pagdating sa pagpapalakad ng iyong kaperahan. Yun ang iba, ha. Sa iba naman, yes, kasi more awareness ka naman at nag-save ka naman ng pera. No? At very responsible ka naman. Yung iba nun is yung tulad ng sinabi ko kanina. Yun ang nakikita ko dito. Yun nga lang, ang nakikita ko sa'yo dito is there's a burden or problema. Either sa iba kasi is matatapos ito, no? Or sa iba naman dito is parating. May darating sa'yo na gano'n. Burden, struggle, problem, situation. Either sa trabaho mo to or connected ang pera. Or pwedeng matagal mo na itong dala-dala, no? Na responsibilidad na nagiging mabigat para sa iyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Arigato namaste, God bless.